araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang For Heaven's Sake. Tunay pong dakila at kapuri-puri ang ating Diyos, kaya marapat lang na ang pinahahalagahan niya ay pahalagahan din natin. At isa sa tunay na pinahahalagahan ng Panginoong Diyos ay ang tao na Kanyang nilikha. Man is God's great and beloved creation. Psalm 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kahanga-hanga ang gawa ng Panginoon at ang tao ay Kanyang ginawa. Psalm 8:4, what is man that you are mindful of him? The Son of Man that you care for him. Ano nga ba naman ang tao at pinahahalagahan ng Diyos? Subalit dahil pinahahalagahan ng Diyos, anuman ang ating mga dahilan para ito ay ibahin, ay hindi dapat na mangyari sapagkat ang tao ay pinahahalagahan ng Diyos. What is man's value? What can surpass man and man's well-being in heaven's eyes? Meron pa kayang hihigit sa pagtingin ng langit kaysa dun sa kagustuhan ng Panginoong Diyos na ang tao ay mapabuti? Therefore, for what should man's welfare be subordinated? For heaven's sake, yan po ang ating title, na lagi na lamang na nagiging dahilan upang humingi ng needless sacrifices from people for heaven's sake. Heavenly Father, thank you that you are a loving God. Thank you for creating us, and thank you for sustaining our life. Kayo ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay, at kayo rin ang pinakadalisay ang pag-ibig sa amin. Turuan niyo po kami ngayon na pahalagahan ang pinahalagahan niyo. Ituro niyo sa amin kung paano makikitungo sa kapwa at kung paano ilalagay ang tao sa mga kaayusan ng bagay-bagay sa aming buhay. Kayo po ang maging tunay na tagapagsalita, O Diyos. Gamitin niyo lamang pong tungtungan ng inyong paa ang inyong lingkod. Maitaas nawa namin kayo at maituro ang inyong mga katuruan at katotohanan. Kayo po ang magsalita. Pagpalain niyo po kami. At kayo, Panginoon, ang aming papupurihan. Walang iba na nais naming itaas, kundi kayo lamang. O God, sit on your throne of power, and in your majesty, teach us, lead us, liberate us. In the name of Jesus, we bind all work of evil. We bind the spiritual enemy and frustrate all work of evil men and evil spirits against this assembly, and ask you, Father, let your will be done. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. Ang ating pong pagbasa ay magmumula sa Mark chapter 2, verses 23 to 28. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields. As his disciples walked along, they began to pick some heads of grain. The Pharisees said to him, look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath? He answered, have you never heard what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. At nawa ay pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng mga mahalagang katuruang ito. So isang araw ng pangingiling ay naglalakad ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo at dumaan sila sa gitna ng isang bukid, at sa gutom ng kanyang mga kasama ay namitaas ng mga bunga doon at kinakain nila habang sila ay naglalakad. Napansin ito ng mga religious leaders at kanilang sinita si Jesus. Hindi ba't bawal magtrabaho kung Sabat? Bakit pinapayagan mo ang iyong mga tagasunod na mamitas ng bunga samantalang hindi nila dapat ginagawa yan?
At sabi ng Panginoon, hindi mo ba nabalitaan? Hindi nyo ba alam na nung panahon ni Abiathar, yung high priest, si David at ang kanyang mga kasama ay pumasok doon sa bahay ng Diyos, at yung pagkaing nakahapag sa altar na dapat ay kinakain lang ng mga pare, ay kinain nila sapagkat sila ay mga gutom, at hindi lamang siyang kumain, binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. At binigyan ng Panginoong Yesus ang conclusion ng kanyang illustration. Ang araw ng pangiling ay ginawa para sa kapakanan ng tao. Hindi nilikha ang tao para mangiling lamang, kundi ang pangingiling ay para sa kanyang ikabubuti. At ako man na tao o anak ng tao lamang ay Panginoon maging ng Sabath. Ang ibig niya sabihin, ako man sa aking abang kalagayan ay mas mataas ang halaga ng aking ikabubuti kesa sa observance ng religious protocol. So what is the Sabbath? Sabbath, of course, was a day of rest. It was for physical relief and, of course, also for spiritual blessing. What was the purpose of the Sabbath? It is the institutionalization of rest for all. So makikita po natin na ang pagpapahinga ay iniutos ng Diyos. Siyempre, pag may utos, ibig sabihin, merong dapat kontrolin. At hindi mahirap isipin na maraming mga amo, maraming mga Panginoon, maraming mga boss, ang nagpapatrabaho sa kanilang mga tao ng walang humpay 7 days a week. At sa pag-ibig ng Diyos sa tao, lalo sa mga kawawa, mga mahirap at mga maralita, iniutos niya na may araw ng pahinga. And it was institutionalized. It even became part of the Ten Commandments. And what is the means of the Sabbath? The law, the commandments, and of course all the traditions that went with it. Sa Exodus 20 verses 8 to 11, isa sa mga utos ng Diyos, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but He rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So ang pagpapahinga sa araw ng pangiling ay naging isang legal na institusyon. What are the prohibitions of the Sabbath? Work in general. Sabi sa Exodus 20:10, on it you shall not do any work. So ano po ba ang ipinagbabawal ng Sabbath? Ang pagtatrabaho, lahat ng uri ng pagtatrabaho, and in particular, sa atin pong binabasa, harvesting in particular. Ipinagbabawal po ang pag-ani sa araw ng Sabbath. And what is the purpose of the Sabbath? Rest. Rest in general, for man in general, for all. But really, it is rest for workers in particular. Siyempre, yung amo, pwede naman magpahinga kahit anong araw yan eh. So, hindi niya kailangang utusang magpahinga. At mapapansin ninyo, iniutos ang pahinga sa amo, hindi sa mga empleyado, hindi sa mga alipin, dahil wala silang kapangyarihan to implement it. Ang kausap yung may kaya. Kaya sabi, ang iyong mga hayop, ang iyong mga aliping lalaki, ang iyong mga katulong na babae, ang iyong mga anak, ibig sabihin yung may otoridad, yung may kapangyarihan, yun ang inukausap ng Diyos. Sa Kanya inutos, magpapasabat ka. Ipinoprotect ng Diyos ang mga maliliit na tao sa walang habas na trabaho na ipinapataw sa kanila ng kanilang mga amo. It was addressed to the powerful, to the masters, to the leaders. You must remember that there was rampant poverty and exploitation of the poor, especially in those times. So what is the purpose of Sabbath? Rest. But really, for well-being of man. Sa ikabubuti ng tao, sa ikabubuti ng manggagawa, at sa ikabubuti rin naman ng mga amo. Kasi alam naman natin, kung nakapagpahinga ang mga manggagawa, mas mabuti rin sila magtrabaho, mas mahusay. At yung buhay at malusog na manggagawa ay di hamak namang mas mabuti kasi may sakit at lulugulugong alipin. Kaya para din sa ikabubuti ng lahat, ng manggagawa, ng amo, ng ekonomiya, dapat may pahinga. Kaya hindi maganda yung bakasyon na kino-convert sa cash. Kung minsan kailangan ng tao ng cash, pero hindi na siya nakapagpahinga. Wala na siyang gana sa kanyang trabaho. Maring ang kalusugan niya ay
mag-suffer, at especially yung quality din ng kanyang trabaho. So Sabbath was good for all in general. It's for the whole system to benefit. The purpose of Sabbath is man's wellness, freedom from too much work, and definitely well-being. Now, let's take a look at the misuse of the Sabbath. Siyempre, yung martilyo na pwedeng ipanggawa ng bahay ay pwede rin ipukpok sa ulo ng tao para pumatay. So, anumang bagay, mabuti man kung mali ang gamit, ay mapapasama. Kahit nga mga verses, pag mali ang gamit, ginagamit mo lang pang blackmail ng kapwa para lang siya ipahiya o kaya ay ipasubo, maling gamit. Pangit ang nagiging bunga. What is the misuse of the Sabbath? Sabbath became a legal institution, and through tradition, it became an unbending law, an accommodating, imposing. Dumating pa sa punto na may parusa ang lumalabag sa Sabbath. Noon pong mga maraming taon na ang lumipas, sa inyong lingkod ay nasa Israel, inabutan ako ng Sabbath, at kinailangan ko magbiyahe. Halos walang nagbibiyahe, pero may mga ilan-ilan din na sinisikap maghanap buhay kahit Sabbath, at nakasakay naman ako. Alam nyo, inuulan ng bato ang sinakyan kong kotse. Binabato kami ng mga tao dahil ayaw nila magmaneho yung tsuper dahil Sabbath. So para sa Sabbath, papatayin nila kami at wawasakin nila yung kotse. Ganun ang inabot nung tradisyon ng Sabbath na yan. It had to be obeyed no matter what, and it chained rather than freed people, and it made life difficult rather than easy, especially for people that needed to do something during the Sabbath. At ano ang sabi ng Panginoon? Man was being made to serve the Sabbath. So ang sabi niya, no. Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Now, in the text that we have read, the Pharisees, the religious leaders, were raising issues against the disciples of Jesus, picking some grains to eat on a Sabbath day. Ang nilimot nila sa paghahanap nila ng butas para lang mapintasan si Jesus at ang kanyang mga disipulo, hindi naman ipinagbabawal ang pamimitas ng makakain sa Sabbath. Ang ipinagbabawal yung harvest ng mga laborers na nagmamadali yung amo, kailangan matapos na ang ating pag-aani, kahit Sabat, nagpapaani. Yun ang ipinagbabawal. Pero yung nagugutom ka, pipitas ka lang para kainin mo, hindi bawal yon. At hindi rin bawal na pag naglalakad ka sa bukid ng may bukid at nagugutom ka, ay pumitas ka para mo kainin. Ang bawal ay yung may basket ka pa at pinuno mo pa at iuuwi mo pa sa inyo. Parang yung mga kumakain sa eat all you can, meron pang lihim na bag at inuhulog doon yung mga kung ano-ano. Ang binabayaran mo lang doon yung kaya mong ilagay sa yung sikmura, hindi yung kaya mong ilagay sa yung bag. So allowed, napakabuti po ng Diyos, ng Israel, nakasama sa kanya mga alituntunin, hindi pagnanakaw ang pamimita sa bukid ng may bukid para lang tumawid ka sa gutom. Pamatid gutom, pamatid uhaw. Pero huwag ka namang sakim na gusto mo pang magbenta sa palengke nung sobra mong pinitas. At hindi bawal na pumitas kung gutom ka na ngayon kahit Sabat. Ang ipinagbabawal ay yung mga amo nagpapatrabaho maghapon para umani during the Sabbath. At alam niyo naman yung may mga kapangyarihan, napakamadali nilang likuin ang mga alituntunin ayon sa kanila mga personal na interes. Sapagkat nais nilang mapintasan si Jesus, hinahanapan nila ng ipipintas kahit ang totoo lang ay wala namang dapat ipintas. Deuteronomy 23:24-25, if you enter your neighbor's vineyard, you may eat all the grapes you want, but do not put any in your basket. If you enter your neighbor's grain field, you may pick kernels with your hands, but you must not put a sickle to his standing grain. So pwede kang kumuha ng mga butil-butil, kainin mo, pero huwag ka namang maggapas doon, no? Para yung mga ibang ini-invite mo sa Lanzones party, o sige, pitas kayo, kainin nyo, gusto pa mag-uwi. Yung makakain mo lang, yun na lang ang enjoyan mo. Dahil abuso na gusto mo pa mag-uwi. At ito yung hindi ipinagbabawal. Why? Again, for man's sake. And very especially, for the sake of the poor. Kitang-kita nyo ba na ang Diyos ay napakamakamahirap? Kaya yung mga may-ari ng mga bukid na mayayaman na, hindi sila pwede magreklamo kung ang mga mahihirap ay pumipitas para kainin.
Ang problema lang sa marami nating kapwa mahirap, abusado naman, papitasin mo ng konti, gusto na niyang lipulin ng lahat ng iyong halaman at iuwi. Kung pwede lang bungkalin pati lupa at ilagay sa supot, kukunin pa. Kaya maraming magagandang loob ang bigla na lamang nagiging defensive kasi marami rin ang abusado. Gawan mo ng konting mabuti, ilubog mo ang kamao, gustong ilubog hanggang siko. Kaya kung tayo lang lahat ay hindi marunong mag-abuso, marunong tayong gumalang sa nagbibigay, many more people will be generous. You know, I believe that there are so many people who like to be generous, but they are afraid to be abused. Sa takot na lang nilang maabuso, hindi na lang sila nag-uumpisa magbigay. Dahil baka pag nag-umpisa, hindi natigilan hanggang hindi na uubos nung binigyan. So lumagay lang tayo sa lugar, a lot more people will be inspired to be good. At ano po ang pang-isinagot ng Panginoon doon sa akusasyon sa Kanya? Jesus answered the accusation with a precedent. May precedent yan may nauna na kaso na pwedeng gawing batayan ng kilos o kaya ay behavior. It was recorded in 1 Samuel 21:1-6. At inulit ng Panginoon sa Mark 2:25-26. Have you never heard what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions. Sabi niya, nalimot niyo na ba? Hindi niyo man lang ba nabalitaan na yung mga tinapay na pangpari lamang at nakahain lamang doon sa altar, kinain nila David dahil gutom sila. When the original tabernacle was built, a table was provided where the so-called bread of presence was constantly offered to God. Hindi nawawala yung tinapay na yon. Pag nasira, papalitan. Sabi sa Exodus 25:30, put the bread of the presence on this table to be before me at all times. It was for priests only. It was for ceremonial purposes. In other words, it was for heaven's sake. But Exodus 29:32, Aaron and his sons are to eat the bread that is in the basket. So para sa mga pare. But David ate the consecrated bread in the house of God. Not for heaven's sake, but for man's sake. And very especially for hungry man's sake. Ano po ang ideya na ito man ay in-endorse ni Jesus? Hindi niya kunandena ang ginawa ni David. Ito pa nga ang kanyang ginawa na batayan ng ginagawa ng kanyang mga disciples. In other words, ito'y tinanggap ng langit ang gawain ito. Hunger overrules temple laws. All rules get subordinated to man's hunger. Pag nagugutom na ang tao, ang lahat ay nag-a-adjust, uunahin ang pagpapakain sa nagugutom. Kaya kung minsan ay sumasama ang loob kong makita na meron daw mga Christian missions pupunta sa isang lugar na binaha, nasalanta ng kung ano-anong mga dilubyo, hawak-hawak ang isang supot na bigas at ilang sardinas at mga itlog at kung ano-ano, at hindi pa mabitaw-bitawan sa mga taong gutom hanggang hindi tapos ang evangelistic rally. Hanggang hindi tapos ang sermon at mga katuruan at hanggang hindi tumatanggap ang lahat ng audience, hindi pa papawalan yung pagkain. Para bang ginagawang kondisyon, tanggapin mo muna ang aming pananalig, tanggapin mo muna ang daladala naming relihiyon bago namin pakainin ang iyong gutom na sikmura. Habang mabuti namang gawin yun, yung mag-share ka ng gospel, mag-share ka ng mga ganyang bagay, pero unahin mo na muna yung gutom na tao sapagkat lalo namang nagiging aba at kawawa ang kanyang kalagayan na para mo siyang tinatakam-takam. At hindi mo namamalayan kung tumanggap nga sa iyong ipinatatanggap, sa kagustuhan na lang na makuha yung supot. Pati ang ating paggawa ng mga ganitong mabubuting kawang gawa ay dapat nating ginagawa sa pinakamataas na uri ng etiquette. Na igagalang mo yung dignidad ng tao kahit siya'y gutom. Kaya nakita natin, gutomang mga tao, pinakain ni David yung pagkain na nakahain sa altar. In the time of the Lord, man was being made to serve religious ceremonies. Man was being to serve ceremonial instruments. In other words, man was being made to serve religion for heaven's sake instead of the other way around. And David knew better. He ate and gave some to his companions for man's sake.
Very interestingly, Jesus affirmed David's action. Hindi niya kinondena, ginawa pa niyang reference. And if David was called a man after God's own heart, then at least part of the meaning of that being a man after God's own heart is that in God's heart, to prioritize man's needs over religious protocol is acceptable. In fact, commendable. So Jesus reoriented the Sabbath, and what reorientation of the Sabbath did he do? Mark 2:27-28. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. So Jesus emphasized the priority of man's well-being over religious protocol. Sabi niya, mas dapat unahin at pahalagahan ang ikabubuti ng tao kaysa sa mga policies at mga seremonya at mga rituales ng simbahan. That hunger overrules Sabbath regulations. It is even echoed in Matthew 12:5 rather. Or haven't you read in the law that on the Sabbath, the priests in the temple desecrate the day and yet are innocent? So ibinilik ng Panginoon sa kanila, kayo rin nagtatrabaho kung Sabbath Hindi ba mga priest naglilingkod sa temple, nagbe-break ng bread, may mga ginagawa silang mga seremonya, trabaho yun So bakit pinanggigigilan nyo lang yung iba, tas kayo hindi nyo nakikita yung mga sarili? Jesus emphasized the importance of man to God. The exalted state of man in heaven's eyes, that even the Son of Man is Lord over the Sabbath. Alam niyo po, lalo dito sa Book of Mark, napakabigat ng pag-emphasize ng Panginoon sa kanyang sarili at tinatawag ni Jesus ang kanyang sarili, Son of Man. Now, Son of Man is a title that Jesus used to underline and emphasize His humanity, His humility, lowliness, and humble state. Ipinakakadiin-diin ni Jesus ang kanyang pagpapakumbaba, ang kanyang pagiging tao, ang kanyang pagiging mababang loob. Son of Man was an Aramaic idiom meaning human being. So all the time, Jesus was referring to Himself as Son of Man, meaning a man, a human being. So ano pong ibig sabihin that even the Son of Man is Lord over the Sabbath, that even a human being like Himself, like a lowly person, is above the religious institution that is the Sabbath. Mas mabuti at minamabuti ng langit ang kapakanan ng tao kaysa sa mga kautusan at mga tradisyon ng relihiyon. Na hindi mo pwedeng isabaliwala ang ikabubuti ng tao dahil sinasabi mo lang, kasi yan ang hinihingi ng tradisyon. Kasi yan ang sinasabi ng batas. Yan ang sinasabi ng Ten Commandments. Yan para sa ikabubuti ng langit. For heaven's sake, mag-sacrifice ka na. Hindi yon ang sinasabi ni Jesus. No, even the Son of Man, humble as He was, human as He was, is Lord or above the Sabbath, which is an institution. Man above all. At hindi ba yan ang dahilan kaya namatay ang Panginoon para sa krus? Para sa tao? Hindi ba yan ang dahilan kaya nilikha ng Diyos ang daigdig? Para sa tao? At yan din ang dahilan kaya nagbigay ang Diyos sa mga utos para sa ikabubuti ng tao at ikakaayos ng buhay, hindi para sa ikaaalipin ng tao, hindi para sa insensitive, unkind, and very sometimes impractical application of religious laws that sacrifice people instead of help people. Man above the Sabbath. David and his men, Jesus and his disciples prioritize man's well-being, man's immediate need over religious regulations, over religious traditions and formalities. A human being's personal welfare is above tradition, is above formality, it is above protocol. Hindi isinasacrifice ang tao para sa ganyang mga bagay, sapagkat ang tao ay mahalaga sa Diyos. Man is valuable. The needs, very especially the immediate needs of man, was important to David, and he was called a man after God's own heart, in spite of his many failures, because he places the well-being of man above religious protocol. And this was important to Jesus. It is important to God. Therefore, man's well-being
the needs of man should be important to us. It should be important to religion. Religion should not sacrifice man for heaven's sake. Religion is for man. Religion was instituted to help man, not to enslave man. Napakahalagang iniisip natin yan, sapagkat napakahabang mga panahon, the religious institutions have been misusing the name of God and abusing the organization of religion to make people make unnecessary sacrifices. They sacrifice people for heaven's sake when the Son of God sacrificed Himself for man's sake. Nababaligtad. Nalilimutan kung minsan ng mga institutions kung ba't sila nandun. Na sila nandun para sa ikabubuti ng tao at hindi para pagsakripisyohan lamang ng tao ang patuloy nilang pagkabuhay. Sabbath and religion was made for man, not man for the Sabbath. James 1:27. A very clear and practical definition and description of religion. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Sabi niya, gusto niyong bigyan ko kayo ng kahulugan ng relihiyon? Ano bang relihiyon? Ang relihiyon na dalisay, katanggap-tanggap at kaibig-ibig sa Diyos ay ito: kupkupin mo ang mga ulil at mga balo sa kanilang paghihirap. Siyempre, mga ulil at mga balo ay representative lamang ng isang uri ng tao. Ibig sabihin, mga taong mahirap, mahina, kawawa, at nangangailangan ng kalinga. Sabi nila, gusto nyo maging relihiyoso? Ito ang tunay na relihiyon. Pagkopkop sa mga kapuspalad. Hindi ritual, hindi dami ng kanta, hindi bilang ng pagluhod o pagdipa, hindi dami ng nasasaulo mong mga verses, hindi mga kung ano-anong mga ritual at kung ano-anong mga seremonya. Ang tunay na pananalig ay pagtulong sa kapwa. Sinabi ng James 1:27. Kaya napakarami pong mga tao siguro hindi sila nagsisimba pero mas relihiyoso kaysa sa marami nagsisimba. Lalo yung mga simba lang ng simba, tapos bingi naman sila at bulag sa pangangailangan ng kanilang kapwa. Pero sa ulo ang lahat ng dasal at araw-araw iba kulay ng damit na pangsimba. Pero kung bingi ka sa pangangailangan ng iyong kapwa, baliwala ang lahat ng iyong ginagawa. Sapagkat ang tunay daw na pananalig ay pag-ibig sa mga kapuspalad at pananatilihing malinis ang iyong puso. Keeping oneself from being polluted by the world. So what is pure and faultless religion? That which is practical, that which helps, that which is useful to others, that which puts man above the Sabbath, above religious protocol. Personal righteousness, well-being of the needy. These are the agenda of true religion. So we should be kind to people, and we should also be kind to ourselves. Hindi ka rin hinihingi ng Diyos na maging relihiyoso, ibigin mo ang daigdig, tas yung sarili mo, lagi mo isakripisyo. Lagi mong kawawain, gutumin, papayatin. Kung tinuturo ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa, kailangan mamahalin din natin sarili. Sapagkat tayo man ay kasama sa humanidad. Tayo man ay kasama sa human race. Hindi yung puro kapagtitiis, pagdurusa, na hindi naman kailangan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, gusto ng Diyos ding matamasa mo at malasap ang lahat ng mabubuting bagay na nilikha niya at inilaan para sa kanya mga anak. God does not ask for sacrifice. God asks for obedience. Meanwhile, usually, it is religion that asks for sacrifice. Kasi nakakabuti sa institusyon yun. Yung puro tayo sakripisyo. Nakakabuti yun sa institusyon. Yumayaman, lumalakas, lumalaki ang institusyon. Pero yun ba ang hinihingi ng Diyos? Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay pag-ibig sa ating kapwa at pagpapanatili ng kalinisan ng ating kaluluwa. 2 Timothy 2:24, the Lord's servant must be kind to everyone. So if you really want to please God, you want a pure religion, be kind. We should not be unkind to people and even to ourselves in the name of religion. We should not be unkind to people and to ourselves for heaven's sake. Heaven takes care of itself. God is all-sufficient.
We do not need to make sacrifices of ourselves for heaven's sake, because heaven is full, heaven is perfect, and heaven takes care of itself. We should not sacrifice people for religious formality, for protocol and purposes. Tulad ng mga kausap ni Jesus, mas mababutihin pa nilang manatiling gutom yung mga tao para lamang ma-observe ang kanilang mga religious protocol. So much inconsideration, so much unkindness, and so much cruelty is committed against man in the name of protocol, in the name of discipline, in the name of heaven. So dapat kinikilala natin yan. Anong sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 23:2-4? The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So, you must obey them and do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Sabi ng Panginoong Jesus, ang gagaling ng mga religious leaders na ito. Matataas ang mga ranggo, magaganda ang mga pangalan, ang aayos ng mga damit. Kaya sa tingin mo sa kanila, dapat ka ngayong sumunod sa kanila sapagkat sila itong may mga titulo, sila itong may mga pangalan. Sabi ng Panginoon, huwag niyo silang tutularan. Magaling lang sila sa arte. Di naman nila talaga ginagawa ang mga itinuturo nila. Kawawa ang dapuan nila. Kawawa ang maturuan nila. Kawawa ang makinig at sumunod sa kanila sapagkat nilalagyan nila ng mga pasan na ubod ang bigat na hindi kayang dalhin ng tao at sila man ni isang daliri ay hindi naman nila aangatin para tulungan ang mga taong ito sa ipinapasan nila ng mga religious burdens. Kutakot-takot na utos, kutakot-takot na mga paglilingkod at sakripisyong hinihingi nila sa mga tao, pero sila ang sasarap ng buhay. Sabi ng Panginoon, masdan nyo sila, huwag kayong magpalinlang, huwag nyo silang tularan. Mga taong ginagamit ang relihiyon upang pagsamantalahan ang mga mangmang at mga kapwa. Mga taong ginagamit ang relihiyon para pasarapin lang ang sarili nilang buhay at patawan ng kutakot-takot na sakripisyo ang mga tao. Huwag nyo silang tutularan, ang sabi ng Panginoong Jesus. At naulit na naman yan, nung nagkakaroon ng diskusyon ang mga religious leaders, sabi sa Acts 15:10 ni Peter, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? Nagtatalo sila kung anong mga ipagbabawal, anong ipapagawa, anong pwedeng gawin, anong hindi pwedeng gawin. Sabi ni Pedro, bakit nyo naman ginagalit ang Diyos? Pagbubuhatin nyo na naman ang ating mga tagasunod, ang mga mananampalataya, ng mga bagay na hindi naman natin nakayang buhatin, ni ng ating mga ninuno ay hindi nila nakayang pasanin. Ba't na naman natin sila pahihirapan ng kutakot-takot na religious baggage? Why are we making it difficult for people to come to God through the many difficulties being imposed on them by religion? Bakit natin pinahirapan ng tao? Bakit nyo ginagalit ang Diyos? Kaya ang sabi ni Jesus, kawawa ang inyong dapuan. You travel over land and sea to win a single convert. And when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Yun ang sabi niya. Mabuti pa, hindi nyo na lang naturuan, hindi nyo na lamang nahikayat sapagkat nung nanalig sa inyo, mas pinasama nyo pa sila kaysa dati. Tinuruan nyo ng mga bagay na hindi naman dapat gawin. Tinuruan nyo ng mga pagmamataas at pagmamalaki at mga pagyayabang, self-righteousness and divisiveness and separatism. Sabi ni Panginoon, mabuti pa, hindi nyo na lamang narating. Napapahamak ang mga dinadapuan ninyo sapagkat pinagsasamantalahan nyo ang kanilang pananalig. The organization, the ministry is for man, not man for the organization nor for the ministry. Kung minsan mamamatay ka na sa pagod, malat na malat ka na, pipilitin ka pa rin kumanta kasi kulang yung choir. Hihiwalayan ka na ng asawa mo pagka nagpunta ka pa sa church, pipilitin ka pa rin pumunta, hindi ka malang sabihin, sige, umabsent ka na muna, pagbigyan mo na muna ang iyong asawa. Merong mahalaga kayong event, magtatampo na yung nanay mo, hindi ka darating, pipilitin ka pa rin ng church. Church o nanay? Siyempre, ikaw naman na blackmail church. Hallelujah! Sabi naman ng mga gustong, paano ba kung umabsent ka pa minsan-minsan? Magsasara ba yun church?
May kailangan kang gawin, meron kang mahal sa buhay na kailangan puntahan. Hindi umabsent ka sa choir. Kung 4 na boses kayo, kulang ng isa. Sa tenga ng langit, kompleto na rin yon. Hindi yun kulang. Pero siyempre, yung mga organizer sa church, hindi, mahalaga ang Diyos, unahin mo siya. Kahit mamatay ang nanay mo, unahin mo to, kumanta ka dito. Tao lang ang may gusto noon, hindi Diyos. Kaya huwag kayong papalinlang. Gusto ng Diyos na maging mabuti tayo. And there are times when by not going to church, that is the good thing to do. Hindi yung kahit ano na mangyari, mabiyak ang lupa, magkahiwalay kayong mag-asawa, itakwil ka, pupunta ka pa rin, na parang hindi na matutuloy ang mga business ng langit kung absent ka. Kahit saan ka pumunta, kapatid, nandun ang Diyos. At kung gusto mong mag-worship, dahil gusto mong mahalin ang iyong kapwa, ang iyong mga magulang na kailangan mong puntahan, God will understand. Sometimes it is only the church that doesn't. But God will understand. Because God is infinitely kinder than the organization. Mahalagang mahalaga sa kapwa nyo, sa pamilya nyo, God will understand. Kaya nga may service pa tayo ng ibang araw, kahit anong araw meron. Hindi nyo naman kailangang patayin ang sarili nyo, patayin ang kapwa nyo para lang kayo maging present. Relihiyon na may gusto noon. Dahil siyempre, pag present kayo, nakakapag-donate kayo eh. Kaya nakikita natin, dapat magkakaiba yan. Ano ba talagang itinuturo sa akin ito? Ako ba ay mahalaga o ako isa lang kasangkapan, spare part para umandar tong system na ito? Pero titiyakin lang natin, yung mga pag-absent natin, talagang kailangan. Yung may mga nakataya na relasyon, mga nakataya na damdaming masusugatan, unahin nyo sila. Huwag tayong napakabulag na, ay kailangan, kasi nasa church ako ngayon, may sakit na yung anak mo, aalis ka pa rin dahil itong hinihingi ng Diyos. Hindi Diyos ang humihingi nun, simbahan lang. Kaya mahalaga, nakakalaya tayo sa ganyang mga load. Sabi ni Peter, papatawan na naman natin ang mamabigat na dala ng mga tao. Hindi na nga nadala ng mga ninuno natin. Hindi rin natin madala. Ililipat pa natin sa kabilang mga mananampalataya ngayon. Sabi ni Jesus, I am truth, and the truth sets free. Nakita niyo ang ginawa ng Panginoon nung napakaraming mga pasyente na nagdatingan. Hindi na makapagpahinga ang kanyang mga disciples sa dami ng pinapagaling at ipinagdarasal. Anong sabi niya sa Matthew 11:28? Come to me all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Kasama doon yung kanyang mga disciples. At nung napakarami mga pasyenteng dumarating, ang ginawa niya, umalis tayo dito, sabi ng Panginoon. Dali, tahimik. Punta doon sa gilid-gilid. Namangka sila, pumunta sila sa ibang lugar para pagpahingahin niya ang kanyang mga disciples. Hindi ibig sabihin na disciple ka, namamatay ka na sa kalilingkod, papatayin ka sa paglilingkod. Itinakas ng Panginoon ang kanyang mga workers, pinagpahinga. Kasi mahal mo rin yung worker. Hindi mo lang mahal yung visitor, mahal mo rin yung usher. Hindi mo lang mahal yung makikinig, mahal mo rin yung choir. No? Hindi yung mamatay na kayo lahat, makapaglingkod lang kayo. Hindi ganon. Not for heaven's sake. Because heaven is concerned about man's sake. So let us give spiritual rest to others. Let us give spiritual rest to ourselves. And let's allow others to rest. Mark 6:31, come to me by yourselves to a quiet place and get some rest. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo nung sobra na silang napapagod sa paglilingkod sa mga tao. Ibig niya sabihin, mahal natin ang mga tao, pinaglilingkuran natin sila, pero mahal ko rin kayo ng mga workers. Panahon naman para kayo magpahinga. Pero Lord, meron pong nahihirapan doon, hayaan mo na muna, hindi niya ikamamatay, babalikan na lang natin bukas. Hindi laging sinasakripisyo ang worker na ginagawa ng church, lagi na lang sinasakripisyo yung worker. Kaya tuloy parang mabuti pa, huwag ka na lang maging worker. Ang lagi lang inaaliw yung mga bagong dating, nireregaluhan pa, kinakantahan pa. Pero pag nagtagal ka na, aalilain ka na. Siyempre, dapat tayong maglingkod sa Diyos, pero hindi naman dapat nating abusuhin ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Sapagkat hindi yan ang ibinigay na example ng Panginoon. Man above the Sabbath. Napakaraming kahulugan nun. Man above religious protocol. The well-being of a man above that of an organization or the well-being of a project. Una muna, tao. It must be for man's sake, not for heaven's sake. Heaven does not need protection or service because heaven is almighty and heaven is all-sufficient. We should take care of people. The church is to take care of people, not just to use people in its ministries. Aming Diyos, humihingi po kami ng karunungan sa inyo. Para lubos naming maunawa ang iyong mga salita at kung ano ang application nito sa aming buhay. Salamat, Panginoong Diyos, kayo mapagmahal. Salamat, mahal niyo kami. Nais namin maglingkod sa inyo at kung kailangan magsakripisyo, nais din namin gawin yun. Pero buksan mo ang aming mata so that we will know what is needless and what is necessary.
in terms of sacrifice. Na ang mga sakripisyo at paghihirap na gawin namin, yun lang talagang dapat at kailangan at hinihingi ng pagkakataon. Matutunawa kami, Panginoong, igalang ang aming kapwa at ang mga pangangailangan ng aming kapwa, maging ng aming sarili, sapagkat kayo yan ang bigay niyong halimbawa sa amin. Ituro niyo sa aming pamumuhay bilang isang fellowship, isang spiritual family. Ituro mo rin sa aming mga biological families, sa aming lipunan na ginagalawan, Panginoon, kung meron kaming mga nagagawang paglabag sa pagpapahalaga sa tao. Lalong-lalo ang mga anak mong may kapangyarihan at otoridad, kami ba'y nagpapahalaga sa tao? Ginagamit ba namin ang aming kapangyarihan upang kupkupin ang tao upang sila'y pagsamantalahan at gamitin lamang? Kung kami, Panginoon, ay nalilinlang, nagagamit lamang ng kapwa, bigyan mo kami ng karunungan na makita ito at palayain mo kami. Nais namin maging mga malalayang tao because the truth sets free. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, at isipin natin, meron ba tayong mga tao hindi pinapahalagahan? Meron ba tayong mga tao isinasakripisyo only for the sake of order, only for the sake of the organization, only for the sake of policy? Hindi yan ang nakita nating halimbawa kay David at kay Jesus. I-commit natin sa Panginoon ang ating mga otoridad na magamit sa pagpapahalaga sa tao, sapagkat ang tao ay mahalaga sa Diyos, na maging si Jesus ay namatay para sa tao. Magbulay-bulay tayo at humingi sa Panginoon ng practical applications ng mga pinagsalusaluhan nating salita. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang, For Heaven's Sake. Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.